Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga messages ninyo, Cancer. We have a wish upon a star will soon come true. Wow. So, napakaganda, 'di ba? Meron ng wishes that are coming to fruition sa ngayon. Kumbaga, naghihintay na lang, no, ng tamang pagkakataon. So, siguro talagang pero heads up ito sa inyo, no, na kung anong wish ninyo, yan ay mangyayari na very soon, no? So, heads up 'yan na maghanda ka na, 'di ba? Mag-project ka na ng positive energy. You know, para mahatak mo na to at ma-welcome mo na, no, kung ano man ang wish mo sa ngayon, no? Yan ay soon mag-unfold na sa buhay ninyo. So that could be anything, depende yan sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan kung ano yung wish, no, kung ano yung pinaka on top of the list ninyo na wish, or kung ano yung pinaka sincere wish ninyo, yan ang maaaring mag-come to fruition. So, what else? We have a serendipitous event will bring you joy and success. Wow, swerte, no? Meron ditong unexpected na swerte na dadating. So, hindi mo to inaasahan, pero ito ay mangyayari. Kaya napakagaling kasi ito na, no? Meron ka ng bagay na pinagkakaabalahan, pinagtatrabahuan, at mapagtatagumpayan mo to, and you will be happy, no? Magiging masayang-masaya ka dyan. Your magical abilities are growing. Use them wisely. Ayan. So, pwedeng to kasi meron dito mga baraha. So, pwedeng ang iba sa inyo dito, Cancer, baka kayo din ay card reader, baka kayo ay seer, psychic, mystic, mga ganon, no? Siguro, ganon din kayo, no? Kaya, gamitin mo yan, Sabi dito, use them wisely. Okay? Gamitin sa tama, gamitin sa mabuti, gamitin sa maganda, Baka yun din ang maging career ninyo, 'di ba? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo, okay? We have Amazonite, loosen your grip. Okay? Baka ang iba sa inyo dito, Cancer, sobrang attach kayo sa outcome na gusto ninyong mangyari. Pero hindi natin dapat ginagawa yon kasi we never know what's at stake, 'di ba, sa mga ginagawa natin. We can expect, 'di ba, something na kung ano yung minimiti natin na maging resulta nito. Yun ang alam natin. Yun ang pinagtatrabahuan natin. But we don't know kung ano talaga yung ibibigay sa atin ng universe. 'Di ba? Kasi minsan nga, 'di ba, kahit anong pilit natin na ganito ang mangyari, no? Nasa isip natin kung anong gusto natin mangyari, ano yung expectation natin. Pero if it's not for our best interest, if it's not part of the divine plan, 'di ba? Kahit anong gawin natin, hindi rin nangyayari. Hindi rin yun ang binibigay sa atin, hindi ba? Kaya nga, you need to loosen your grip, no, on the outcome na ina-expect niyo, because it may not be, no, the result na mag-unfold, no, para hindi na kayo ma-frustrate, para hindi kayo ma-disappoint, 'di ba? Be open to anything na lang, 'di ba? And surrender. Learn to surrender to God. Learn to surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi kung ano man ang magiging resulta, no, ng ito, kung hindi yan ang ine-expect ninyo, pwedeng hindi ninyo yan ma-appreciate. Kasi 'di ba, hindi yun ang gusto mo hindi yun yung ine-expect mo So, sasama na ang loob mo. Kaya it's better to just surrender, no? Hayaan mo na ang universe na mag-unfold ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Kasi, let's always remember na lahat naman ng ginagawa ng Panginoon, lahat naman ng ginagawa ng universe para sa atin is for our best interest. No? Sometimes, it may not seem like it, pero at the end of the day, you will realize, no? One day, you will realize na, kaya pala, ganun na nangyari. Kasi para makarating ako sa ganito. 'Di ba? Yung mga ganon. So, we have create your own luck. Okay? Kung hindi kayo swertehin,
sa outside world ninyo. Hindi kayo swertehin sa mga kung ano-anong ginagawa ninyo or kung ano man yung ine-expect ninyo. Gawin nyo na kung ano mong kaya ninyong gawin para swertehin kayo. Create your own swerte. Ika nga. So, what else? We have feed your creativity. Okay? So, baka kailangan mo ngayon ng baka kailangan mo ngayon na i-enhance yung mga talento ninyo. Baka may mga offers sa inyo for trainings, baka may offer sa inyo for seminars, workshops, yung mga ganun, para na mas lalo pa ninyong ma-enhance, ma-hone, kumbaga, yung mga talents and gifts ninyo, skills ninyo, diba? So, gawin nyo na yun, Take advantage of it. Baka marami din ng mga opportunity, diba? Para dyan sa ngayon, gawin mo na, okay? So, what else? We have Ace of Pentacles. Wow, napakaganda. You're definitely going to be prosperous and abundant, sa ngayon. Ito yung time at siswertehin kayo pagdating sa inyong pera, trabaho, career, 'di ba? This could be in various areas, sa inyong finances, So ito na yung pagbabago na sitwasyon sa buhay ninyo, lalo na sa inyong kaperahan, mababago na, magi-improve na kumbaga yung inyong financial situation. This could be the start of financial change, sa inyong kaperahan. Ito na yung simula ng pagpasok ng abundance, ng prosperity. Marami siguro, baka meron kayong mga kunyari financial gain, 'di ba? ROI. Meron pwedeng panalo din ito. This could be panalo sa game of chance, Cancer, that is possible. So what else? We have Four of Cups. Okay? Four of Cups is about this is about disappointments, yung mga ganon, Hindi kayo makapag-focus ngayon sa kung ano yung opportunities na dadating kasi baka meron kayong disappointments in the past, may frustrations kayo in the past regarding trabaho or kung ano mang sitwasyon sa buhay, kaya hindi nyo pinapansin ng mga opportunity na paparating. So, sana baguhin nyo na ito, i-release nyo na yung mga disappointments na yan, release nyo na yung mga panghihinayang na yan, kasi that can sabotage, lalo na si Ace of Pentacles is a very positive energy that can sabotage this, Imbes na pumasok na yung swerte sa inyo, imbes na pumasok na yung mga pera, yung mga financial opportunities na to, material success and financial success, na ito, pwedeng ma-derail yan. Kasi, ang pinoproject ninyo, negative energy with the Four of Cups. Okay? Kaya, na tayo, move on na, Kung ano man itong mga disappointments ninyo, move on na kayo from that and project positivity lang para nang sa gayon mahatak ninyo yung mga good things, 'di ba? Kasi like attracts like, always remember that, Cancer. Yan ang dapat laging tinatanim natin sa isip natin. Na if we are projecting negativity, negative thoughts, feelings, emotions tayo, nagne-negative outlook tayo, negative thinking tayo lagi, hindi tayo makaka-attract ng positivity sa buhay natin, Kasi positivity attracts good situations, successful situations, 'di ba? Ang positive energy nag-a-attract ng good things, ng blessings. Pero pag negative energy yung pinoproject ninyo, syempre, nandiyan na yung mga sinasabi nating kamalasan, misfortune, yun, ang ma-attract natin if we are projecting negativity. Kaya, hindi naman natin gusto yan, hindi ba? Hindi natin gusto yan. Gusto natin swerte. Gusto natin positibong mga kaganapan sa buhay, masaya lang, maganda, yung mapapakinabangan natin sa buhay natin, yung gaganda yung buhay natin, pati ng mga mahal natin sa buhay. Kaya, kung ganoon ang gusto natin mangyari, ang i-project natin positivity. Positive, positive outlook, positive mindset tayo dapat para maging maganda ang buhay natin. Okay?
So, what else? We have the sun. Wow. So, the sun is going to shed its light sa buhay ninyo. Kaya, importante na ito, tanggalin na natin, Tanggalin na natin yung 4 of Cups energy na yan. Huwag na natin pansinin yan. Move on na tayo. Isipin na natin kung anong positibo, anong mabuti, anong maganda, anong masaya. Para nang sa gayon, talagang lahat ng masaya at magandang pangyayari ang pumasok sa buhay natin, So, the sun, ayan, magiging maganda, magliliwanag ang buhay ninyo. Magliliwanag ang kaisipan ninyo, magliliwanag yung pakiramdam ninyo, yung gano'n, And all the good things, might come your way. This is about success, different kinds of success, sa buhay ninyo ang pwedeng mangyari. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.